Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ami from Japan, Kaman Pisces. This reading is for you. Asan ni ano ko? Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Ano to, mga magaganap o mangyari sa natitirang araw ng January 2026. Maraming salamat din sa mga comments nyo at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, na pwedeng lumabas sa baraha, hindi yun negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng mga idea or mga dapat na maging aware or alert or change of decision. Pero kung gusto nyo na positive reading lang ang gusto nyo madinig, ay hindi po itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin. Okay. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na pinag-iisipan this time. May mga bagay ka na in-evaluate, may mga bagay ka na gusto mong gawin sa buhay mo, no? May mga bagay ka na sinisiyasat, naghahanap ka ng mga katotohanan, nagkakaroon ng mga urong-sulong situation sa iba sa inyo. May mga bagay na anong dapat kong gawin, ganito, ganyan, ganun dapat ba, ganito, ganyan. Parang yung iba sa inyo is you want to recover from a difficult situation into your life. Nandun sa point na yun, may mga sitwasyon ako na nakikita yun na you still holding at hindi mo siguro ma-pursue. Nagkakaroon ka ng mga pag-a-analyze sa situation na ito or nahandon yung situation na nagkakaroon ng hardship sa meron ka sa ngayon, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pwede rin na this is your energy, ano, maaaring may iba sa inyo, nakakaramdam kayo ng pagod, ganyan, o kaya nahandun sa point na mas more ka nagiging more impatient, you are patiently waiting with something. Ako na nakikita sa'yo, no, and then, yun nga, still holding ka pa doon. Yung iba sa inyo is may mga konting struggle lang naman sa nakikita ko dito. May mga bagay ka lang na naiisip every night or pwede rin naman kasi na because of your busy day or busy work or busy yung pag-iisip mo or maybe you are a night shift sa iba sa inyo, pwedeng ganun. Ako nakita, but still, nakita ko you're stable, no? Na andito naman si King and the King. Nagiging stable din pa naman. Yung nga lang siguro medyo may mga hard work situation ako na nakikita sa'yo. Pwede rin na iba sa inyo nagkakaroon kayo ng problema when it comes to your work, when it comes to your finances, pwedeng ganun, or pwede rin naman na may mga bagay na hindi na pagkakaintindihan, may mga sitwasyon na siguro minsan gusto mo mapag-isa kasi andun yung pag-isip. Ang nakikita ko sa'yo dito is magkakaroon ka ng connection sa dalawang taong lalaki siya. Hindi ko alam kung sino yung lalaki na yun. Pwedeng kapatid mo, pwedeng kasamahan mo sa trabaho, pwedeng karelasyon mo. Yan, dalawang lalaki, no? Ako nakikita, magkakaroon ka ng connection sa kanila. Pwede rin na ito is connected ito sa iyong work, pwedeng ganun, no? Or in a relationship, pwede rin mga kapatid mo, kung may kapatid ka, sa dalawang lalaki. Or pwede rin na magulang sa iba sa inyo. May mga sitwasyon ka na nagtitimpi, nagtitiis ka sa ngayon. Iba sa inyo is nandito kasi sa sitwasyon mo na you are saving money. No, mas more ka nag-focus to your investment, mas more ka nagsisave and nagtithink about your money or about your stability in the future. Sana hindi dumating yung hardship. Mag-ingat ka na lang sa sa pera mo. Yan, kung may negosyo iba sa inyo, ganyan, mag-ingat ka na lang din. Pero ang nakikita ko sa iyo is magkakaroon sa iyo ng level up no? Sa iba. Yan, there's a level up situation happen into your life. Congrats kung saan man to. Magiging magnetic ka naman. Yun nga lang, may konting hardship lang ako na nakikita sa iyo. Baka iba dito is magiging busy, marami kayong gagawin multitask, marami kayong multiple priorities na gagawin, kaya medyo yung energy is nagsa-struggle, no? Baka isa rin yung sa energy mo na napagod. Ako nakikita sa iyo. Tingnan natin. May tao ako na nakikita na either ikaw or siya, no? Andun yung support
pagsusupport niya behind your back. No, o maaaring ikaw, susuporta mo yung isang tao behind sa kanya, o may tao na susuporta sa'yo behind sa'yo na maaaring ganun, vice versa. Pero kang 3, 20, 25, 31, and 1. Nandun yung supportive situation. Pero kang Gemini, Leo, Capricorn, and Aries. Ay, baluga. Okay. Kaya nandito ka sa sitwasyon mo na, yes, may mga kasiyahan ako na nakikita sa'yo, no? May mga positivity happen into your life. Andito yung situation na may mga papuri or may mga pasasalamat na nagaganap or magaganap sa buhay mo, na andito rin na may mga good connection or mga good partnerships. Iba may mga dealing din ako na nakikita sa'yo. Andito rin yung, it's more on transformation happen into your life this time, Pisces, no? Yun, may mga good news or may mga victory and success happen into your life. Nandito na yung pag-uumpisa, at maaaring ito is magkakaroon na ng pag-uumpisang sitwasyon sa buhay mo na you will be successful sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is makakatanggap ka ng information or communication sa isang tao na may distance sa'yo. Yun. Ang nakita ko. Pwedeng pwedeng nasa ibang lugar. Kanya, pwedeng nasa ibang bansa, isang probinsya, or kalapit baryo. Ganyan. There's a contract. Ako nakikita sa'yo, siguro magkakaroon ng mga bagong kontrata or mga paghahaba, pwedeng ganun. Or there's a contract situation, involvement ang mangyayari sa'yo sa nakikita ko dito. And also, may mga commitment ako nakikita dito. Maraming tao ang magkakaroon ng commitment sa'yo. Ibig sabihin, maraming tao magkukommit, pwedeng ganun, no? Or may mga tao na magbibigay ng suporta sa iyo sa nakikita ko sa'yo dito, no? And then also, may mga magbubukas na bagong pintuan pa sa'yo, no? Dito sa darating sa'yo. May mga bigla ang magaganap o mangyayari sa iyong buhay. May mga iba dito, may mga new activity situation, new idea situation na gagawin, or may mga mabilisan siya, no? Or you're doing your best, or magbibigay ka ng energy doon sa bagay na iniumpisahan mo or iumpisahan mo sa iba sa inyo. Yun. Ari ko ang kati. Positivity happen, ang sinasabi nito. Ang nakikita ko rin dito is may malalaman ka raw na katotohanan. Siguro when it comes to yourself is magkakaroon ka ng enlightenment, kaya makikita mo na this is my path, this is my purpose, hando yung pagbabalik ng iyong sigla, hando yung vitality, pagbabalik ng iyong confidence. This time, sa nakikita ko sa'yo dito, may mga pufukusan ka na, doon ka mag-main concern sa isang bagay, sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Yun. There's a lack, syempre. There's a lack. There's a growth happen into your life. May achievement din ako nakikita dito. Abundance also. Iba naman sa inyo, this is an extension. Magkakaroon siguro kung ano mga extension niya. Baka may mga extension situation happen, or kung sa ability mo yan, may mga i-extend mo pa more to success, to yung ability mo, pwedeng gano'n, or yung career na meron ka, kung ano may meron ka, relationship man yan, nandun sa point na yun. May mga tao or may tao na hihingi rin sa'yo kasi sabi ko may commitment, diba? Baka may mga humihingi ng tulong, no? May mga taong hihingi ng tulong, or ikaw ang hihingi ng tulong, or may tao kang tutulungan. Kaya vice versahan natin, ha? Yun ang nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, maybe you are in a networking. Yan, may mga public relationship. Pwedeng nasa YouTube ka, TikTok, Reels, Facebook, or artista ka, or nasa lugar ka na maraming nakakasalamuha na iba-ibang tao, no? Pwedeng ganyan. Or mga connection na magagaling sa ibang lugar, pwedeng ka na magkakaroon ka, or you have a connection about sa kanila. Ang hindi ko lang maintindihan dito is may distance siguro yung when it comes to distance, yun yung tao na ko-connect sa'yo, no? Yan, maaring may mga tao na may distansya na ko-connect sa'yo, or pwede naman if you are in a relationship, maaring nahandoon yung may distance, yung agwat ng edad, pare kong kati.
umapak sa yung ano ko sa ano ko eh. Yun iba sa inyo. Meron din ako nakikita na travel. Yan. Baka nag-iisip ka ng travel o kaya may tao dito, may tao na mag-aaya sa'yo to travel or you thinking about something traveling. Ganun, ano? Mga pupuntahan malayo man o malapit siya sa iba sa inyo. Dito is meron ding outdoor situation. Siguro may mga outdoor, may mga magse-celebrate or may mga gagawin outdoor. Ganyan, kung ano man yan. May mga kasikatan din sa iba. There's a group of person. Pwede rin na may mga pupuntahan ka na isang group of person or group na isang lugar. Pwedeng ganun, may mga pupuntahan ka, may mga aatenan ka. Pwedeng ganun ano, sa iba sa inyo. And then also, may vehicles eh. Hindi ko alam kung ano yung vehicles na related sa'yo. Pwedeng nag-iisip ka na bumili ka ng vehicles, magpapagawa ka ng vehicles, may mga pag-uusapan related to a vehicles, pwedeng ganon. May mga movement. There's a shifting happen into your life, no? Yung ganda ng ano mo, kasi may shifting siya. Pwede rin na when it comes to a distance, pwedeng may mga, sa iba sa inyo, kung gusto mo ng bagong trabaho, baka yun yung shifting mo, na magkakaroon ka na ng bagong trabaho, or may mga idea ka na i-pursue mo move this time, pwedeng ganun. Energy ni Pisces. The Sun! Wow! Galileo. Okay, when it, aba, kati. Universe, anong ano ito? Okay. Okay, when it comes sa energy mo dito, ang energy mo this time is masaya, no? Masaya na mahirap. Alam mo yun? Nandito ka sa point na yun. Masaya ka pero may hard. Ganyan. May, syempre, natural naman yun sa buhay, di ba? Hindi naman perfectly 100% masaya tayo, di ba? Pero handito ka sa sitwasyon mo when it comes to your energy, handin yung saya, pero handin yung hirap. Pero you are more on focusing talaga this time to your mission. You are more on focusing sa pangarap or sa achievement or to fulfill something in your life. Yung mga dinidesire mo this time, yan, yung mga minamanifest mo, dun ka mo more on nagpo-focus this time, ano, sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, is yung energy rin na nakikita ko dito sa'yo is you're starting fresh into your life this time. May mga accomplishment or may mga sitwasyon na na-accomplish mo na this time, ano, sa nakikita ko sa'yo dito. There's a successful conclusion situation happen into your life. Now, you feel harmony and peace kasi ngayon sa nakikita ko sa'yo dito. Congrats kasi handun yung ano, iba dito is more on thinking about positivity in life, tsaka more on, energy mo kasi is more on happy and success and enlightenment into your life. Parang bumabalik yung sigla or bumabalik na yung saya na meron ka. Nagkakaroon na ng clarity in some aspect of your life. Nandun na rin yung mga happiness and celebration happen into your life dito sa nakikita ko dito. Yun, nandun ka na rin sa sitwasyon mo na may mga bagong simula or may mga bagong opportunity or tinatahak ka this time. So, nakita ko dito. You are more on imbalance situation. Ano? Tingnan natin ang parating kay Pisces. Ano parating kay Pisces? Ano po ito? Ay, baluga. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo is, iba sa inyo is parang may hinihintay kayo. May paghihintay na nagaganap, ano, or may mga bagay na hinihintay ka na makamit or mangyari. Yan, maari may pangarap ka o kaya may mga gusto ka pang ma-accomplish na hinihintay mo na mag-umpisa na yon or mag-success na yon or makamit na yon. Kung ano yung paghihintay na yan.
Yan, may mga paghihintay ako na nakikita sa'yo. Parating din sa'yo, may mga tao or may tao ako na nakikita sa'yo na maring hihingi ng tulong sa'yo or commitment ito, no? Vice versahin na lang natin. Sinabi ko rin naman kanina. Yun ang nakikita ko dito. And also, parating din sa'yo is makaka-receive ka raw ng gift, no? Or tulong or pagmamahal sa isang tao, isa man sila o marami man sila. Yan, may marireceive ka. Or maybe ikaw ang magbibigay nito sa kanila. Ang iba naman sa inyo, ang nakita ko dito, ang parating din sa iyo is magkakaroon ka ng disappointment. Makakaramdam ka ng mga disappointment. Hindi ko alam in what way. Pwedeng sa tao, pwedeng sa mga tao na ko-connect sa'yo, or pwedeng sa mga news, or pwedeng sa mga maririnig, pwedeng ganun, no? Magkakaroon ka o makakaramdam ka ng disappointment sa tao or mga tao. Meron din ako nakikita na person na may mangliling lang, may pangliling lang o lilinglangin ka. But you need to be aware, ano, ang sinasabi rin dito. Or halimbawa, merong tao na humihingi sa'yo ng sorry, or may tao na nakipag-usap sa'yo, huwag ka lang masyadong muna mag-trust, no, sa nakikita ko dito. Or pwede din na yun yung thinking mo, na itong tao na to is hindi siya loyal sa akin, itong tao na to niloloko ko. Siguro don't focus dun sa sitwasyon na yun, ano? If ever, mag-focus ka lang sa energy mo this time, sa nakikita ko dito. Kasi handun din kasi yung pag-iisip na nakikita ko sa'yo dito. Pero tingnan natin, dapat mo iwasan na. And then also, yun nga, may mga tao naman na hindi sila very supportive sa'yo or hindi ka rin naman nila gusto. Well, okay lang din naman yun sa nakikita ko dito. Parating din sa'yo, medyo low energy yung nakikita ko sa'yo, Pisces, pero mag-ingat ka na lang, ano? Ang nakikita ko kasi may mga time na pwedeng mapanghinaan ka ng loob or mapanghinaan ka ng energy o may mga mananakit na nakikita ko sa'yo dito. May mga pain ako na nakikita sa'yo, pwedeng, kung saan pain yan, pwedeng likod, katawan, buto, muscle, or bandang tiyan, hindi ko alam why, siguro mga ganun, ikaw or someone into your life, mag-ingat ka na lang, ano, yan, baka medyo maging sensitive ka this time sa nakikita ko sa'yo dito. Na yung iba sa inyo is parang wala daw kayong ginagawa. No? Siguro, kung hindi ko naman sinasabi na tamad ka, siguro kung kailangan nyo minsan na para ma-boost yung energy nyo, siguro mag-walk-walk kayo, lakad-lakad lang. Ganun lang. No? Pero nasa sa'yo pa rin yun. May taong mayabang, ano, hindi ko alam sino. Siguro sa kasama mo sa trabaho or someone who's connected sa'yo, medyo may taong mataas, parang mayabang o hindi ko alam kung mayabang ba siya, masigla lang siya, or napaka-overconfident lang niya. Yun yung nakikita ko sa kanya. Yung nagsisinungaling. Tingnan natin, dapat mong iwasan. Anong dapat iwasan ni Pisces? Uy, galing, gumanon siya talaga. Ay, oo nga. Dapat niyang iwasan. Okay, dapat mong iwasan mo syempre overthinking, no? Yan, iwasan mo yung overthinking, iwasan mo na lungkot, iwasan mo yung lungkot, iwasan mo yung masad or loneliness sa buhay mo. Iwasan mo masyado kang nag-iisip ata dito sa sitwasyon mo, no? Iwasan mo rin yung hoping hindi ikaw. Yung mga tao or maybe hopes, ano mo na lang din sa sarili mo, to judge someone, no? Iwasan mo yon. Iwasan mo yung to judge someone, iwasan mo na yung mga tao mag-isip ng mali or mag-isip ng kabiguan or yung mga taong ganun o yung mga taong judgmental, iwasan mo na lang din. Iwasan mo yung magkaroon ka na pagiging moody type or yung
yung magkaroon ka na mga pagmamando situation if ever, or yung mga tao na gano'n. Halimbawa, ay wag ganyan, ganito, ganyan, gano'n. Siguro in a nice way, pinaka the best sa lahat. In a nice way sabihin mo, in a nice way mag-usap kayo, in a nice way mo ipadaan yung situation, ano. Hindi yung medyo nakaka-trigger yung salita, siguro yun. O yung mga taong gano'n, iwasan mo. And iwasan mo rin yung mga tao na mapanglinglang, mandaraya, yung magkaroon ng mga pabalang na salita o yung pagiging harsh, no? O yung mga tao na gano'n. Iwasan mo na lang din, ano, sa nakikita ko dito. Iwasan mo na, syempre, yung mga problem, struggle, burden into your life. Ganyan. Iwasan mong mahirapan ka sa buhay, no? Mag-focus ka lang to a positivity, ganyan. Mag-focus ka lang sa energy mo, mag-focus ka lang mag-focus ka lang sa future, doon ka lang, no? Ang nakikita ko sa'yo dito. And siyempre iwasan mo rin mag-doubt ka sa sarili mo. Ganyan. Huwag ka mapanghihinaan ng loob. Huwag kang maging bitter or mga taong bitter, umiwas ka. Tsaka yung mga pagyayamot, tampo, or someone na ganun, iniwas ka. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Tsaka yung mga chismis na yan. Huwag ka masyadong mapagpapaniwala. As long as hindi mo nakikita yung katotohanan at hindi mo alam yung punot dulo, huwag ka maniniwala. At hindi mo nakikita ng dalawang mata, no? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love. Ang galing, Queen of Swords and Queen of Swords. Ay, may magtatapos sa buhay mo. Oo, may magtatapos sa buhay mo. May magtatapos sa buhay mo at ikaw is tatahak ng bagong journey into your life. May mga kasiyahan ako na nakikita sa'yo, siguro within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, pwedeng iba sa inyo ganon, no? Or 3 to 4, actually. May mga gathering, another message muna tayo, may mga gathering situation, also may mga celebration about something. I don't know if siguro mga revelation when it comes to something, mga married, pregnancy, pwede may malalaman ka or magkakaroon ng mga pag-uusap related doon, mga pag-uusapan related doon, ganyan. May mga tao magbibigay ng suporta and pagmamahal sa iyo. Tingnan natin. Love. Queen of Swords. Ay, Devil. Aba, may magtatapos talaga sa'yo. Another message uli ang sabi dito is there's an achievement happen into your life. Ibig sabihin is you will enjoy the fruit of your labor and success. Yan, may mga achievement, babalik ka daw mula sa simula. I don't know why, but handun yung pagbabalik mo sa simula. From the top, from the zero, from the basic, ganyan. Babalik ka daw doon. Ibig sabihin magtatapos, there's transformation happen, may revert ako na nakikita sa'yo, Pisces. I don't know in what way, ganyan. Handito yung confident na nakikita ko sa'yo Okay, when it come naman dito naman na tayo sa mga single dyan, sa mga single, you need to be very careful lang din, sa nakikita ko dito. May offering naman ako nakikita sa'yo dito. Actually, 1 to 2 tao ang nakikita ko sa'yo dito. But you need to be very careful kasi maaring isa sa kanila is lalaruin ka lang. Or nahandun yung situation na hindi magiging totoo sa'yo. But you need to trust to your intuition. Kung kayo naman is in relationship, magkahiwalay nitong taon na to, is magkakaroon ng resetting or magkakaroon ng reconciliation sa inyong dalawa. Magkakaroon ng pagsasaayos at
isa sa inyo is gusto ng getting together. Baka bigla ka na lang nitong soprasahin, 'di ba? Ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kung kayo naman is andun kasi yung pag-iisip ng ano, no? Handi yung pag-iisip ng isa na magkaroon ng reconciliation in this situation. Pero ang nakikita ko dito, isa is lumalayo or umiiwas. May paglayo at pag-iwas ng isa. Pero gusto kanya kausapin o gusto magkaroon ng pag-uusap. Nahahatak pa rin ang isa sa nakaraan, pero nandun sa point na pilit na gustong humingi ng tawad at ma-fix itong relationship na ito. They try to, magpuput daw siya ng effort, makabalik lang siya sa iyo. No? Or vice versa. Yun. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship, okay naman, sa nakikita ko dito, yung isa lang sa inyo is masyadong, hindi ko lang alam kung mahigpit ba siya, or masungit, or perfectionist lang siya. Pwedeng ganun sa iba. Yun, pwedeng ganun. Isa sa inyo ganun, nahando sa point na yun, ano, sa nakita ko dito. And, yung isa lang is, kung nagkaroon kayo ng pag-aaway o nagkaroon kayo ng hindi pagkakasundo nitong tao na to, magkakaroon naman daw ng pagpapatawaran. No? Magkakaroon ng pagpapatawaran, na doon din yung situation na magkakaroon ng recovery in some aspect of your life sa relationship na to. Kumbaga yung pain is mag-heal. Kumbaga, nandun din yung situation na maaring ikaw or siya is meron siyang sasabihin sa'yo. Yun. Maybe they sharing something, pwedeng magsishare siya ng nararamdaman niya, or pwedeng magsishare siya ng problema niya, vice versa. Yun na nakikita ko. May mga celebration ako na nakikita na parating sa inyong dalawa. Yan, surprise parties, event, getting together, ganyan. And then also, iba dito kasi is, siguro may mga pupuntahan, no? Basta kung ano celebration niya, mga pupuntahan kayo, mga kasal, may mga ise-celebrate kayo, yan, kung ano man yan, yung may mga happiness, enjoyment in this relationship. May konti lang na frustration. Hindi ko alam in what way, sa part niya o sa part mo. May konting napuprostrate ako nakikita sa iyo at makakaramdam ng pagod. Yun. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang yung money. Kung kayo nasa away niyan, magkakaroon ng pagbabati. Kamusta yung money? Hindi pa Pisces. Your money. Panggabi ka? Uy, money mong ganda. Okay, iba dito maaaring kayo is a night shift or nahandoon yung situation na may mga night shift situation happen into your life na kasiyahan. Pwedeng ganun. Money and work to ha. When it comes sa money mo is there's a success, material success, wealth, prosperity. Ako nakikita dito sa'yo. Andun yung happy, no? Sa nakita ko dito. Also, ang nakikita ko rin sa'yo is may mga victory and success tulad ng sabi ko sa'yo, victory and success happen. And then also is may mga new project ako na nakikita sa iyo, Pisces, ano. Siguro may mga gagawin kang action, may mga gagawin ka na pakikipagsapalaran, ganyan. Pwede rin na may mga tutulungan ka, magbigay ka ng love and support with someone, pwedeng ganun. O kaya naman is connected din ng money o kasama sa trabaho, magkakaroon ng mga kasiyahan, gathering, collaboration. May mga creativity rin ako na nakikita sa iyo na pwedeng makatulong sa iyo related to your money. Magiging maganda yung money mo. Yun ang nakikita ko dito. O nga, iba dito pang gabi. There's a victory and success. Uy, abundance is coming, ano? Ibig sabihin, you will become a center of attention. Hindi ko alam why. But pag-uusapan ka maraming tao ang kukonek sa'yo or pag-uusapan ka ng mga tao. And then also is try mong tumaya. Nagpasugal na naman ng ate. Yan. Ano lang, malay mo, energy mo to, di ba?
Alam mo, energy mo. Yan, may mga happiness, achievement, abundance is coming. Siguro within the 1 day, 1 week, or 1 month. Or pwedeng iba sa inyo is by the 6. Ganyan. Pwedeng 6 days, 6 weeks, 6 months, or by June. Yan ang nakikita ko sa iba. May bigla ang magaganap o mangyari or ikakashock mo. Sabi dito. Na may struggle ka. Pwedeng iba dito is sa busy, no? Kasi may mga bagong plan ako na nakikita sa iyo. Level up is coming sa iyo, ha? Magkakaroon ng level up sa iyo. There's a growth and level up happen into your life. Uy, congrats sa iba. May mga himala, yan, achievement and himala na mangyayari sa iyo. May papasok na pera sa iyo. Or there is a situation of may parating na valuable things sa'yo. In the 1 day, 1 week, or 1 month, or sa AIDA na yun. Advice kay Pisces. Sa iba sa inyo is pagbabago. Halimbawa, mga bagong trabaho, o kaya is paumaga ka dati, mapapanggabi ka, mapapanghali ka, o kaya nasa section 1 ka, mapunta ka section 2, section 3. May mga paglipat na nagaganap. The world again. Okay. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, huwag ka daw magkakaroon ng self-doubt sa sarili mo. Huwag kang mahahatak ng nakaraan o nahando yung situation na iwasan mo magkaroon ng blockage. Iwasan mo mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo yung mga frustration. Basta, mag-focus ka lang sa mission mo this time. Mag-focus ka lang kung ano yung binigay sa'yo na opportunity this time o ano yung meron ka sa ngayon na you want to achieve or you want to fulfill or you want to focus, no? As long as masaya at gusto mo yung ginagawa mo, gawin mo, no? Ang sinasabi dito, huwag kang magkakaroon ng regret into your life. It happened, if there's a regret, it happened kasi may dahilan, ang taas, di ba? And syempre is umiwas ka sa mga disappointment. Kung nagkakaroon ng mga disappointment in life, dermatology lang ang gawin mo, no? Kung may mga hindi nagiging magandang outcome, dermatology pa rin, no? As long as alam mo yung tinatahak mo. As long as gusto mo yon. Follow your heart in a good way. Sinasabi dito. And mag-focus ka lang, always have a clarity. Focus ka lang sa mga bagay na may purpose sa buhay mo. Kailangan mo rin na more on balance and patience, taking to the higher path, and then sinasabi rin dito is mag-explore ka lang daw na mag-explore, ganyan. Kumbaga, be adventurous, free yourself in any situation na makakapagpapa-burnout sa'yo, ganyan, and take it action, no? Ang sinasabi dito sa'yo. Iwasan mo yung yung mga tao na kung may mga judging situation, iwawas ka na lang doon. Wala na tong pag-iwas natin, no? Yan, but you need to be strong this time. Maging strong ka lang and focus to your decision making in life in the right way. Arigato namaste, God bless.